Pilipinas, 2 minuto makalipas sa ika-siyam. This is Perry Pangan in flesh. I repeat, in flesh. Kahapon, ha? Maraming nakasubaybay at nakarinig. Okay. Yun po patakaran namin. Subukan mong umabsent. Ang pangalan mo hindi na Perry, hindi Boy, hindi Albert. And I'm back. With a vengeance. Tignan ko lang dito ang dalawang ito ngayon. Oh, uubo-ubo ko dyan. Wala kang speaking part ngayon. Andiyan ang guest speaker ko. Aga-aga, 8:30 pa lang. Naka-ready na siya. Boy Santiago, good morning! Magandang Miyerkules, Tito Perry at sa lahat ng ating taga-subaybay. Welcome back. 8 na po. Bakit? Kala mo naman nagbakasyon ako. Ano ako si Don Marco? Na nagbakasyon ka na isang araw. Hindi, nagtrabaho ako. Sa Sunstar na nga ngayon yung balita eh. Tungkol kay Governor Susan Yap ng Tarlac. Oh, papi. Kumusta na po kayo? Samahan nyo kami. Isang oras tayong magtatalakayan. Albert B. Lacanlale, good morning. Maya payabakya ka, Mr. Boy Santiago. Mr. Perry Pangan, welcome back to the Philippines. Thank you! Galing ako sa ibang planeta. There is peace and quiet for where I came from. Yes. Now I'm back to hell. Buti na lang si Saint Elmo nandyan. Fire din yun. Fire. Yes, sir! Magkano palitan ng piso sa dolyar, papi? 58.26. Yen, 0.37. 72.97 ang pound. Hong Kong dollar, 7.49. 40.66 ang Canadian dollar. Singapore dollar, 42.74. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Mendoza, 36.37. Bahrain dinar, 154.59. Saudi Real po, 15.52. United Arab Emirates dirham, 15.86. Ang euro ni Senyora Uli Kupakino, 50.54. 60.54. Ayusin mo! 60.54. Ngupit ko naman di ka nahiya sa mga estudyante. Anong eskwelahan kayo? Buti na lang. Oh, hindi ka nahiya? Kay eskwela mo pa? At magre-reunion ka pa, Boy Santiago? Malapit na. Naman! Korean 1.0399. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Good morning, Attorney Romeo Romy Torno ng Lubao, Pampanga, konsehal. At saka si Councilor Nat Gopez ng Santa Rita. Yung mga tiga Bundagol, Mabalacat City, Yamjen Gonzales, Elmer Villanueva, Alvin Mariano, Almatayag Panlaki, mga suke, Denglaos Paule, Oliver Patawaran, Rom Bernardo, Marins Conanan Hazel at Crisel Relos. Salamat po. Yan. O yung mga taga-Tarlac, nakikinig pala sa atin at nanonood pati. Si Governor Susan Yap. Running for Tarlac City Mayor pala siya, Albert. Yung anak niya si Christian na congressman, yun ang tatakbong governor. Tapos yung matatapos ng mayor naman ng Moncada, yung Lita Aquino, hahabol ng vice gov. Yun. At yung anak ni Juan, Papi, Ace Manalang. Remember? Yung dating mayor, si dating Genaro. mayor. Tatakbo naman siyang vice mayor ng Tarlac City. Nandun din yung mayor ng Santa Ignacia at mayor ng La Paz. Mga kawang ko, wala na. Nandyan pa, pero hindi sila kasi aktibo dati. Yap country. Si Vic Yap mukhang relax lang muna. Kasi yung Christy Angeles, napatapos ng mayor ng Tarlac, mukhang yung asawa niya ang hahabol ng mayor. Yung mga Rojas family. Hindi, kandidato rin yun. Sila Max. Sila naman yung mga tiga-paniki. Ayan. Ay, magpadala na po kayo kay Boy Santiago ng inyong mga balita, ng inyong mga bati, pati po yung mga birthday, bibigyan natin ng panahon. At bago ko pabatiin ang ating panauhin today, actually, naman bisita yun ni Papi. Kasama na natin Tiga yan. Region 3 na yun eh. Aba, then kanong senior, January 8, dito sa Mexico ito, Papi sa Divisoria, si Architect Ariel Bonus ang kanilang sponsor. Tapos January 17,
Albert, meron bang Pangatlan sa Mexico? Pangatlan, no? Pangatlan. Tapos, January 20, Kawayan. Tingnan ka yan? Kawayan meron din. Tapos, Kawayan na daw. yung mga tiga Mexico lahat, pati kapitan, barangay, kagawad at lahat. Kumusta raw kayo? Sabi ni Architect Ariel Bonus at ang kanyang ama. Sa malungkot na balita, yung balita ko ng isang araw, Papi, si Nelmida de Guzman Rivera ay namayapa na po at ililibing today. Diyan po sa May Holy Mary. Yun namang kaklasiko na si Nolan Jimenez, pagkatapos maoperahan ng December 5, ay sumakabilang buhay na rin po. This morning, that January 7. Okay? Tapos yung anak niya nagpadala. Ang kanyang katawan po ililipat sa Tierra Santa, Mabiga, January 10, Friday morning, mula sa kanilang tahanan sa May Santa Rita. Tapos January 11 ng hapon, ililibing sa Tierra Santa. Yun. O mga taga St. Anthony College, Class 70 at Mabalacat Elementary School, Batch 66, namayapan at nauna na si Nolan Jimenez. Pakilala mo na, Albert, ang ating panauhin at nang siya'y makarami. Yes, ang bisita natin ngayon mula sa Commission on Elections dito sa Central Luzon. Siya po ang ating hinirang na bagong regional director. Easy. Alam mo, nagpunta sa dito, Albert, para magbigay ng impormasyon. Hindi disinformasyon. Baka wala na akong upuan niya pagbalik niya sa opisina niya. Alam mo kung bakit? Ang kanyang direktor na kaibigan din natin na si Regional Director Temi Lambino, lumipat na sa opisina ni Elmo. Yes, umalis siya doon sa kanyang opisina na Assistant Regional Election Director. Pagbalik niya. Pagdating niya dito, Regional Director. So pagbalik niya doon, demoted ulit. Hindi mo madedemo yan. Magaling yan. Malamang ilipat yan sa barn. Ayan, and Assistant Regional Election Director, Attorney Elmo T. Duque. Good morning. Good morning, magandang umaga, Perry, Boy, at saka Albert. I am here in the body and not in the spirit, in the flesh, I should say. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa mga kapwa manggagawa ng COMELEC Region 3. Good morning sa aking napakagwapong Regional Director, Temi Lambino. Of course, assistant lang po ako. Magandang umaga at masayang umaga. Si Temi mukha artista, no? Of course. At saka matagal na rito yan, biyasa na yung Kapampangan, dati siyang Ilocano. Naman. At the same time, nasaan na po ba ngayon ang opisina ng COMELEC, Director Duque? Yung dati pa rin, na-sandwich kami, malapit kami ng Barangay Hall ng Santo Rosario at saka Santo Rosario Elementary School. Mas maganda yung aming opisina doon. Pumpasyal naman kayo, magkape tayo. Ito po ba Kwan, may sufficient parking space naman? Upon notice. Nagpapapumbok Pumarada ka ron sa parking space ng St. Anthony Drugstore. May Sagot bayad. na kita. Ayun. Diba yan? Oh, di ba? Tatawid ka Libre lang. na ngayon kasi sagot na ni Kwan yan. Karuping yan eh. Dumlaw. Okay. Okay na yan. Dumlaw. Sagot na yan. Oo. Ang galing, ha? Alright. Matanong po muna namin kayo, Direktor. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay ito ang papalapit na eleksyon. Kailan po ba yung official election period para sa 2025 national and local elections? Officially, itong Sunday, magtra-transition na tayo ng midnight. Ibig sabihin 12. 12 midnight. Gen 12. January 12 to June 11, we will commence the election period. Ano na po ba ang mga activities na ginagawa ng COMELEC na may kinalaman sa paparating na eleksyon, Director Duque? Okay, nationally, nagsisimula na ng printing ng OFOB. So mga overseas voters natin, nagsisimula na yung printing ng kanilang mga official ballots. Nationally also, ang bawat election officers natin, mga opisina ng provincial election supervisors natin, ay nagkakaroon ng tinatawag natin na ACM, Automatic Counting Machine, road shows sa bawat mga munisipyo, mga lungsod, mga lalawigan, to all sectors of the society, mga nasa gobyerno man, nasa pribadong sektor, nasa eskwelahan, nasa religious sector, nasa business, nasa mga organization or association sectors, nandun po ang ating mga kawani ng gobyerno ng COMELEC ngayon para i-demo sa kanila, ituro sa kanila kung paano gagamitin ang panibago nating tagabilang ng ating mga
boto sa Mayo 12. Okay, ito po ba totally different kaysa dun sa nagamit na natin 3 years ago? Ator? Ito ay pareho lamang, kaso nga lang with added features, mas maganda kasi pinaluwang na ngayon, pinalaki yung tinatawag natin na screen niya, naging 14 Inches na. inches diagonal na yan. Tapos nakikita mo na talaga yung screenshot ng mismong balota, front and back. At saka mayroon din tayong 20 seconds to verify whether or not tama yung pagbilang ng machine kasi may BDPAT, verifiable printed o date trail natin. So, Alright. Attorney Duque, ang ibig sabihin nito, tapos na tayo doon sa traditional at unang panahon na manual counting. Nag-implement na tayo ng makina ang bumibilang at lalo pang na-improve para sa 2025. Is that correct? alright, hatiin lang natin yung dalawang uri ng halalan natin na regular naman na ginagawa. Opo. Yung barangay and SK election na kung saan manual pa rin ang ating ginagamit. Aha. At yung pumapangalawa natin dito sa national and local elections natin na kung saan sinasakop ng mga mas mataas na posisyon sa national at saka sa lokal, Opo. ang ginagamitan po natin ng automated counting machines po natin. Kaya mayroon po tayong panibagong makina, hindi naman technology, the same technology pa rin ang principle. Direct recording machine natin yan. So, yan ang tinatawag natin ngayon na gumagovern at gagamitin natin sa national and local elections. Tapos na po ba yung testing ng COMELEC as to the integrity at saka yung efficiency nito mga counting machines? Yes, natapos na po tayo. Bago po nagkaroon tayo ng bidding, talagang sumailalim po yan sa very intensive, comprehensive, and exhaustive testing po natin. Oh, by the way, kung meron kayong katanungan hinggil sa inyong mga lugar, mga kandidato nyo, etc., baka gusto nyo itanong kay Atty. Duque, basta po ba wala nakalagay na vote? Basta po ba yung litrato ni Boy Santiago nung elementary, yun ang nilagay niya? Tapos humahabol siyang mayor. Ano po ang komento ng COMELEC tungkol dyan? But in the meantime, magtrabaho ka muna, Atty. Elmo T. Duque, tumingala ka sa langit, anong oras na sa Pilipinas? 9 o'clock and 15 minutes sa oras natin ngayong umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Here's Martin Rivera to tell us why he's been going to Soler Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Soler Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures. With global cuisines, you can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Soler Resort North. A new dawn in Quezon City. Soler Resort North, now open. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Sa barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita, oh, sa One Ginebra Nation. Sa tapang nyo, mas ganado ako. Kabayani kita, oh, sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani ka, kabayani, kabayani, kabayani kita. Luzon, Visayas at Mindanao, never say die, isigaw. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly.
Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama nyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At si Assistant Director Elmo Duque ng Comelec Region 3. Oo, bago natin ituloy yung ating kwentuhan with Director, bigyang daan lang natin itong mga announcement ng power service interruption dito sa mga lugar na sinusuplayan ng kuryente ng Angeles Electric Corporation. Meron pong brownout na magaganap January 9, 2025, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga sa bahagi ng Villasol Subdivision, California Street, Arizona, New York, Colorado, Carolina, and Clark Avenue, dyan sa Barangay Anunas, Plaridel 2 Subdivision, Barangay Amsik. January 9 din ito, 5 a.m. to 8 a.m. naman siya, bahagi ng Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya. Diyan po sa Phase 4A, 4B, 4B2 at bahagi ng Phase 3 kasama ang Heritage Villas. Ito naman, January 9 din, Thursday, alas 5 ng umaga hanggang alas 10. Diyan po sa may bahagi ng Holy Angel Village, Phase 5. Kasama na po yung Sitio Farmville, Sitio Kalibutbot, and B12 Trading. Meron pong aayusin mga linya riyan at saka poste diyan sa may Holy Angel Village Phase 5, Barangay Kalibutbot. Ito ho'y galing sa Angeles Electric Corporation through the Senior Manager, Line Operations, Maintenance and Construction, Engineer David Praza. Ayan. Abangan na po yan bukas. Okay, tuloy natin ang ating kwentuhan with Attorney Elmo T. Duque tungkol dito sa nalalapit na local election, midterm local election dito sa ating bansa, no? At ang COMELEC nakapag-umpisa na nga ng mga preparation nila. Pero yung isang tanong no ng ating mga kababayan ay kung kailan nila makikita yung official or initial pa lang na listahan ng mga kandidato na tinanggal na yung mga nuisance na mga candidates sa Attorney Duque. Okay, kanina lamang meron kaming panayam doon sa director ng Law Department na mayroong otoridad at kapangyarihan sa mga bagay na nauukol sa mga kandidato. Sila kasi ang nagsasubmit ng mga petitions tungkol sa pagkatanggal ng mga nuisance candidates. Sila ang at sila rin ang namamahala doon sa mga lahat ng mga kandidato na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. At sinasabi na as of the time, at chinek ko rin kaninang umaga, as of the latest, yung www.comelec.gov.ph, wala pa rin po tayong uploaded na ballot phases natin both for the national and local elections natin. Ibig sabihin, may mga bagay-bagay pa kasi na isinasubmit sa NBank for approval ng NBank. So may mga tatanggalin pa rin na mga kandidato doon. So wala pa tayong official na pero yung lalabas. may na-monitor po ako, may mga sample ballot na yung ilang kandidatong pinapakita eh. National television pa nga eh. Nirereklamo, wala yung pangalan niya. Hindi ko pa masagot ng mga niyan kasi mayroon mga, lalo na sa senatorial balls, may mga petitions for declaration of nuisance candidate at may mga decisions na rin po ang COMELEC and Bank. Kaya nga po, may mga hindi pa sila naglalabas ng official na phase ng ating balota dahil meron pa po silang pinapatanggal. So, sa mga darating na araw monitor na natin yan. Tama po kayo. Yan. Ilan po ang mga inaasahang botante sa gitnang Luzon ngayong 2025? Meron tayong 7,733,432 na total ng ating registered voters. Per 2022 national and local elections natin, meron po tayong 86.48% na bumoto noong 2022 national and local elections natin. Itong barangay and SK elections natin, naitala natin ang mas mababa. Kuya Boy, 75.46 ang total voters turnout natin sa buong Region 3. So following yung factor natin ng 87
6.48%, inaasahan natin na may dadagsa sa Region 3 na bilang ng mga boboto for the national and local elections in the tune of 6,650,000 above. 6,650,000 above na dadagsa sa ating mga polling Doon places. sa 86%, no? Yun, doon sa 86.46%. Meron ba tayong dyan, demographics, Attorney Duque, kung anong mga age bracket ang mas nakararami pagdating sa halalan natin, sa mga nakarehistro? Sa ating kaalaman, mas malaki yung porsyento ng mga tinatawag natin na youth. Mga millennials. Mas aktibo. Pag youth na, anong age bracket yung yan, youth na yan? 18 hanggang 30 ang tinatawag natin na youth doon sa SK. Marami. Sa No? SK. So yun ang pinakamarami na voter constituent natin sa voter demographics natin ng buong Region 3. Yung mga mukhang nawawala yung mga professional doon sa natin, no? Ang pagkuha natin kasi ng mga voter information ay doon sa sa age range natin is 18 to 30 and then 30 and above, to 59 less than 60 kasi ikuan na yun senior citizen na pag nag-60 na. Ayun yun. So yun yung mga yun lang ang range natin. And then the SK which is 16 to 18. Siguro ganoon din sa mga turnout ng election, no? Yung age bracket na rin na yun, yung may higher percentage ng turnout. Hindi na yan ang mga kinukuha natin na datos sa ating mga bawat election offices at saka mga provincial election offices natin, supervisors offices natin para magkaroon tayo ng tinatawag natin na kaalaman doon sa nagiging partisipasyon, interest ng bawat age group natin. At nakikita natin na ang pinakamalaki ang kanilang mga interest participation ay nandun sa mga youth. Youth talaga, no? Kaya para malaman din ng mga kandidato, sino yung mga target natin dapat. At ang COMELEC naman kung sino yung kanino nyo ipo-focus yung inyong mga information campaign para makapag-participate din para bumoto. Halimbawa, yung mga nasa nakatatanda, tinatamad nung gagawing programa ng COMELEC para itong mga tinatamad lang pumunta sa mga polling places, makaboto pa rin. Tama. Kasi pag titingnan ninyo yung percentage, if it is 7.733 million minus 6.656, halos ang masasayang na boto natin is malaki rin. 150. 1,150,000 ang hindi lalahok. Sayang ng boto. Ang laki ng input natin sa registration pero yung participation ng mga botante napakababa. Sana itong 2025 na NLE natin mas mataas sana ang participation natin kasi sayang naman yung privilege, the only privilege granted to everybody irrespective of kanyang status sa buhay, irrespective kung ano man ang kalagayan natin, rich or poor, with power or without power. Dito lang tayo magkakapantay-pantay. Dito lang tayo magkakapantay-pantay. Palaging sinasabi ng ating butihing chairman, mo, 1.2 million na mga hindi nakakaboto. 2 hanggang 3 party list representative na rin yun. Oo, at saka very decisive yan insofar as the magiging outcome doon sa mga kandidato natin kung sino talaga ang dapat mamuno. Decisive yan. Director, sana hindi ito yung mga hindi bumoto ang nagrereklamo. Karamihan sa mga hindi bumuboto, sila pa yung mga mareklamo. Okay, sila yung... Kaya, bakit sila mareklamo? Kasi hindi sila nakikiparticipate. Correct. Yung mga nakikiparticipate na yung nawaan nila, may kaalaman sila, and I-enjoy nila kasi they are a part of the system. Yung hindi part ng system, palaging pagpuna, at ang pagpuna pa, medyo matindi pa. Yun. Okay. At sa iba pa nating mga issues pag-uusapan natin ito sa panahong ito, maaari na bang magsimulang magsagawa ng
campaigning? Hindi ba maaakusahan or makakasuhan ng early campaigning ang mga political aspirants? At kailan ba yung official na campaign period, Attorney Duque? Okay, so ganito. Boss Albert, liwanagin na lang natin, diretsuhin na lang natin. Una, pagdating po ng February 11 up to May 11, May midnight. 10 siguro. May 10. Oh, May 10. May yan. 10. May tendency tumigil na sila nun. Sana. Kuwan na yan eh. Yan yung campaign period natin. Tapos, 11 to May 10. yung susunod will be March 28 sa local natin. So sa yung national natin, it begins on February 11. Feb 11 and March Up to May 11. Midnight yan eh. Bawal mangampanya. sa Midnight, local election day. March yung start ng campaign March period. 28. Oh, March 45 days yan sa local eh. Yun. March 28. Sa national, 90 days. Pero pwede nang mangampanya ngayon dahil di naman sila Pwede na bang mangampanya ngayon? Oo. Kung observant tayo, walang naglalagay sa mga kandidato because they do not like to dare. They do not ever like to violate the election law natin, yung Omnibus Election Code natin. Kaya mga preliminaries lang, mga innuendos lang na sila ay tumatakbo. Pero walang naglalagay dyan na vote for blank na gano'n. Walang direct solicitation because that will be campaigning before the formal and lawful period for campaigning. Ay, halimbawa ako, mahabol ng congressman, pwede ko ilagay na congressman. Kung nilalagay lang naman na congressman, mga preliminaries, ayon kasi sa case ng Peñera versus Comelec, dito sa NLE natin, sinasabi natin na preparatory kasi ang yung period na yan, yung kanilang paghain. Pero dun sa BSKE kasi, upon the filing of certificate of candidacy, the aspirant is automatically considered a candidate. Okay, so kandidato. So bawal na siyang mangampanya kasi kandidato na siya. Correct. Until the onset of the campaign period. Ngayon, kung nung nag-file sila ng October 1 to 8, ang nangyari po kasi diyan tinatawag natin na preparation kasi nga ito automated election system natin. Kailangan ng mahabang panahon para maiayos ang balota and the system. So, yung kapanahunan na sila ay tinatawag natin na nag-file ng COC until the big onset of the campaign period, yan ay mga preliminaries. Mga papahiwatig lang, pagpapakilala lang. Pero pag lumabas na po yung sample ballot, yung official, di sample, yung official ballot galing sa COMELEC, kandidato na sila. Hindi pa rin kandidato Hindi pa until rin. the beginning of the campaign period. So kung senatorial and party list representative yan, nominees yan, nagsisimula po sa February 11. Okay. So hindi Pag ka, local naman, hindi ka pa magmula kandidato. konsehal ng munisipyo hanggang gobernur and district representative natin. Mga Ayun. congressman natin sa Mga distrito. local yun. Magsimula sila sa March 28, 45 days before the election period. Okay, mamaya lalawakan pa natin ang ating kwentuhan with Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Election Director ng Commission on Elections dito sa Central Luzon. At mag-time check muna ulit si Attorney Duque. Anong oras na po sa Pilipinas? Ang oras sa Kapuluan is 9 o'clock and 31 minutes. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Here's Martin Rivera to tell us why he's been going to Soler Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Soler Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures. With global cuisines, you can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Soler Resort North. A new dawn in Quezon City. Soler Resort North, now open. Money by
tiyan mo. Alangpad na yung pamanyese, babantening kalusugan. Proteksyon mo, ramdam ko. Ikang ginulis, king kakong pangatawo. Pahuli ring turo mo, mayap kong Pilipino. Nanay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nanay, king kasakitan, ikaing tunay mamyelina. Nanay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa balota. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Giandra Don Alvendia ng Corporate Guarantee Dagupan, Nicole Ann Magtoto, Corporate Guarantee San Fernando naman siya, Gemsi Angel Sanchez ng Carworld Subic, Christian Jonathan Fontillas, Triumph Pampanga, and birthday din nina Gemsi Angel Sanchez ng Carworld Subic, si Sofia Tungol ng Ford Pampanga. Happy birthday. Ay, padala na po yung mga nagbe-birthday sa akin. Yung kaninang pinadala ko. Check mo nga doon sa listahan mo, Bro Albert, kung nandyan pa. Happy birthday kay Miss Tere Tayag Paras. Oh, Ayun. nakalimutan mo si Ching Tere. Oo. Old Town and Saymada. Old Town, kasama si paring Nat Paras. Happy birthday. Mr. Ricky Rivera, happy birthday. And si Mr. Warren Serrano ng ano dito, hindi siya hindi yung sa DTI ito, no. Ay, Warren Warren Serrano, Serrano. taga Concepcion, Mexico, Pampanga itong si Warren Serrano. Eto si J.R. Santos, happy birthday. At si Pacquiao, Erwin, Barry at Boss Tano. Sana po maganda yung umaga ninyo. Mula sa Super Talbos. Kamote. Ganda ng pangalan Kangkong. Sige. Yung iba, mamaya na lang. Tali-tali tayo. Director Duque, matanong ko lang po kayo. Kasi meron daw mga very enterprising na would-be candidate. Sabi kasi nyo dati, aspirante pa lang yan, hindi pa kandidato yan. Sabi din ni Chairman Garcia. Ngayon, pakiulit nyo nga po, kailan po pwedeng ilagay niyo po yung vote Boy Santiago for Vice Congressman? Binibigyan natin ng distinction po yan. Opo. Kuya Perry, una, pag national candidate and that is senatoriable or doon sa party list or political party, magsisimula po yan sa February 11. Pwede na yan. Okay, meron ng lawful na po ang pag-solicit ng vote for. Okay. Next, doon naman po sa local natin, March 28. Sa local. Sa local. Yun yung governor. Magsimula tayo sa national representative natin, mga district representative, Okay. tawag natin congressman. Okay. Hanggang sa pinakamababa, konsehal. Yun. Kasi kaya ako ito naitanong, meron daw mga enterprising na kandidato, nanggugulang at nagmemenos. Meron na nakalagay na vote, pero tinakpan mo na. Ibig sabihin, babaklasin na lang yung duct tape. Nagtitipid sa tarpaulin sa poster. Okay. Pangalawang tanong, Direktor. Wala po ba kayong memo o ang tawag dito, yung agreement between COMELEC and the local government units, particular yung mga barangay officials, na may nakatakdang panahon, dapat right after elections, clear na lahat ng mga karsada, clear na lahat ng mga puno, kawawa naman, sinasabitan pa ng mga illegal na paraphernalia. Attorney Duque. Well, una, sasagutin ko po, on the part of the candidate, meron po siya, kasali po doon, hindi lang sa batas, sa kanyang certificate of candidacy, pinirmahan po niya yan that 5 days after the election, tatanggalin nila ang kanilang mga campaign paraphernalia. Pangalawa po, meron po tayong kasunduan, hindi kasunduan Okay. kasunduan, memorandum of understanding sa mga
sa DPWH and Department of Environment and Natural Resources who will spearhead the cleaning process. Gusto ko yung pagkakabigkas niyo. Meron kayong kasunduan, hindi abutan. Malayo. Kasi may gastusin sila eh. Siyempre. May gastusin sa operation. Kasi kaya ko po ito naitanong, naglipa na ang mga nakasabit na mga streamers, kung ano-ano dyan. Siguro kung ako lang po, if I were the candidate, sabihin niya, hindi, natalo na ako ba't pa ako, bahala kayo sa buhay niyo. So, ganun ba yun? Bilang ngayon pa lang may mga nakadikit na nga sa mga puno eh. Anong, iba-iba. Iba-iba. Yung itsura. Ay, Director, mabalik lang ako sa tanong ko kanina. Yung, kandidato si candidate Boy Santiago. Ang litrato niya nung high school, yun ang nakalagay doon. Pag pumunta ngayon siya nakipagkamay, sabi niya, Boy Santiago po, titingnan mo yun. Kayo po ba yun o anak niyo po yun? may patakaran po ba doon o bahala ka sa buhay mo? Actually, yung protocol natin dyan, most recent picture within the 6-month period after on the filing of the certificate of candidacy. Malinaw yun. Ine-edit na lang kasi pinapagwapo yung para hindi naman halata na double citizenship na. Pinapagawa naman na halos close to reality. Kaya nga may Photoshop Oo, tama yun. Pero alam niyo po, pagka sa simula pa lang, hindi pa man kayo nakaupo, you have bad intentions already. It's not how you look like. It's a service that you render sa ating mga botante. Nakakalungkot yun. Isipin mo, Boy Santiago, minsan ka lang sa ilang taong mabigyan ng pagkakataon to exercise your right of suffrage. And then, ikaw mismo, may time ka naman. Anong sabi mo? Hindi na ako pupunta dyan kasi kahit naman di ako bumoto, may mananalo, may matatalo. Yun nga, binabagit ni Director Duque. Sayang yung mahigit 1 milyon na botante. Na hindi na bumoboto. Na tinatamad na ba o nawalan na sila ng interes sa Okay, sa matanong ko pagboto? lang din po kayo, Direktor. Patuloy din po ba ang inyong koordinasyon sa mga school teachers at mga eskwelahan pa rin po ba ang gagamiting mga presinto sa darating na eleksyon? Ay, salamat po. Ang mga tinatawag natin na polling centers, traditionally and up to the present, ginagamit natin po ang mga public elementary schools, public schools natin and high schools natin. Pero may mga lugar pa rin po tayo na kung saan may mga barangay na maliliit na wala pang mga public school system sila. Kaya yung polling center natin, 2 barangay o 3 barangay ang nasa isang polling center. Ayun. Kaya hindi pa rin nababago. Sa public school pa rin tayo pupunta. Sa aking kalaman, sa buong Region 3, wala na po tayong ginagamit na private schools na polling center natin. Lahat public schools na po, elementary or high school. Anong oras po magsisimula ang botohan? 4 na po yan. Yung regular is 7 to 7. Okay. Haba na, no? Yun namang pang PWD, senior citizen and pregnant, magsimula ng 5 hanggang 7 in the morning. Early voting. Pag bukang liwayway pa lang pala, open na presinto. Oo. So, ano po dadali ni Juan de la Cruz pag siya pupunta sa polling center? Tapusin ko muna kasi 4 yan eh. Bago ko itutuloy yung yan. una, So, nakadalawa pa lang kayo? alas 5, alas 8, alas 7. 7 to 7, Yung regular. 5 to 7 sa PWD. PWD, senior citizen, pregnant. Tapos yung Pangatlo. mga may development after the registration, hindi nila na-update yung kanilang record na senior citizen na sila kasi nung nag-register sila, 59. Ngayon, meron tayong tinatawag na priority polling place. Priority. Which is open from 5 to 5. Okay. Yan. At ang last, yung PDL natin, persons deprived of liberty. Magsimulang butuhan nila 7 to 3. So, Cebu Santiago may special place doon, no? PWD ito Person with Difference. Meron. Pwede. Special Basta, yan. siya ay nag-update, nilagay niya na ako ay may, ako PWD. Okay. I'm a person with strong difference.
Ay, Hindi nun. sa- Ang laki ng diferensya. Sabi po ni Jonard, ala naman daw tutukikin COMELEC guidelines at alang madidisqualified kasi. Ayan. Wala, Tagalogin mo. Wala raw pong sumusunod sa guideline ng COMELEC. At walang nadidisqualify naman. ano po senior. Mahirap pong hamunin ng isang kandidato lamang ang gobyerno, ang batas. You try it. Kasi may kalaban din. Pinagmamasdan. At pag it's not yet official. It's not yet lawful. And you try to do an act that is unlawful, you try and you will be disqualified. You will be prosecuted to the full extent of the law. Holiday daw po ba yun? Yung election? It is considered a special holiday. Okay. Meron na daw po ba kayo mga grupo, sabi ni Alex DUC, na accredited citizens ang COMELEC? Meron po tayong tinatawag na PPCRB, meron po tayong Lente at NAMFREL. Sila po yung mga known na mga accredited citizens arm natin. At meron din daw pa po ba silang fourth copy ng election returns? Meron yung Meron PPCRB, din. meron po tayo yung mga natin, election watchdogs muna. Ay, meron pa pong tanong dito. Sabi, dapat daw po yung COMELEC, piliin na lang maigi yung party list. Yung iba po kasi yung party list, yung pwedeng makatulong sa bayan sana ilagay sa tama. Yun. Kaya nga po, democratic process po ang ginagawa natin. Nasa Constitution po, ang COMELEC has the power para i-implement ang nasa Constitution natin, ang nasa batas natin. Wala pong kapangyarihan ng COMELEC to go beyond the law. Hindi kami ang namimili kung sino magiging lawful na tinatawag natin na party list. Kaya nga po, ang taong bayan ang mamimili ngayon kung sino ang kanilang iboboto na party list. Pati yung bilang ng mga party list. Apo. Hindi kayo yun eh. Sino ba ang official na nakalatag dyan na pagpipilian? Tama po. Ay, You sino naman- make sure na accredited and you make sure that they followed the rules. Pero hindi kayo magsasabi, hindi ka pwede, Boy Santiago, hindi ganun eh. Ilan ba ang alokasyon ng nag-accredit? Congress? Sino nag-accredit naman po nun? Actually, it is COMELEC that COMELEC. accredits. Okay? So, kailangan lulusot ka sa proseso. Pag nakalusot ka na sa proseso, nakalusot ng isang applicant for party list system, may karapatan na siya na lathala ng kanyang advocacy. Alright. Meron pa. Pagpapatuloy pa natin yan, Boy Santiago. You just hang on to that dahil magtatrabaho pa si Director Duque. Director, what time is it in the country? Sa buong Kapuluan, 9 o'clock and 45 minutes po ang ating oras. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe's special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Sa barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Sa tapang nyo, mas ganado ako. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang
Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Here's Martin Rivera to tell us why he's been going to Soler Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Soler Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures with global cuisines. You can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Soler Resort North. A new dawn in Quezon City. Soler Resort North, now open. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Langanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ay, bago yung tanong. Good morning kay sa Prom Master. 26th anniversary nila ng Prom Master. Itong sila Boyet. At magandang umaga sa mga tiga-Bats 84 Car Wash at yung mga estudyante nating mga bisita. Cherry Ann De Jesus, ang kanyang nanay, at si Shane Banyas. Yun. Sinong nanay? Mga magulang, nanay lang ang nilagay, yung tatay hindi eh. Tama? Hindi, sila yan mismo di ba? Hindi, mga magulang. Ang parents nila yung pinapabati nila. Okay. Ito po yung tanong. Implemented na po ba yung mall voting ngayong eleksyon? At sino-sino po ang pwedeng bumoto sa mall? Sa mall voting po natin, meron po tayong 3 dito sa Region 3. Selected lamang po muna yung mga pumayag po na magkakaroon ng mall voting sa Region 3. At isa po tayo dito sa Baliwag City, SM Baliwag. Ang number po ng mga botante is 4,382. Ang mga barangay na kasal, Jacinto Ponce Elementary School, Tangos City o Baliwag. Yung sumunod sa Pampanga, we have Robinson sa Angeles. So, may botante po na 1,125. Sila yung mga bumuboto sa Titinio Elementary School, Salome Street, Balibago, Angeles City. Sa Tarlac naman, meron tayong SM City Tarlac na may botante na 1,042. Sa Tarlac, ang mga bumuboto ay galing sa Tarlac West Central Elementary School, San Roque, Tarlac City. Okay, yun. At Rector Duque, ngayon ba tumatanggap pa rin kayo ng mga nagpaparehistro? Nagsarado na po tayo noong September 30. Yun ang pinakahuling araw ng pagpaparehistro. So nagsarado na po officially and wala na pong pagre-rehistro ng mga botante magmula September 31. Kasi pina-finalize na ninyo yung official list of mga registrants natin. Tama. Kaya kung hahabol ka pa ngayon, magkakagulo-gulo na naman yan. Hindi po pwede kasi meron tayong tinatawag na Project of Precincts. Yung Project of Precincts, nandun kasi yung allocation ng tinatawag natin ng mga electoral boards natin and ACM. So hindi pwede na continuing and non-stop ang pagpaparehistro po natin. Yun, para mabalanse yung bilang ng mga botante sa mga presinto. Baka mamaya yung isa napakarami, nagtatagal sila. Yung isa naman, napakakonti. And to add a point, that registration should not be conducted in a regular election 120 days before a regular election. So, dapat hihinto yan. Unlawful na kasi yung conduct ng COMELEC. Pag sa special naman, 90 days before any special election. Even yung mga pagbabago sa mga detalye ng registration, hindi rin na rin pwede. Wala na. Kasi it is by law, it is by a COMELEC resolution na naitatakda ang pagbubukas ng registration at paghihinto, pagsasarado ng registration natin. Okay. Yung bang indelible ink natin ngayon, attorney, iba na yung supplier? Kasi last time parang napakabilis mabura Yan ngayon ay hindi natin alam, hindi na uncontrolled scenario kasi kung sino ang bidder. So sino ang mananalo, alam naman natin, ang protocol natin is lowest responsible bidder. So, kung sino man po yung lowest responsible bidder dito sa magiging kagamitan ng
tinatawag natin na Indelible ink. Oo. hindi natin controlled yan. O, dati, yung indelible ink, ilang araw na, kung ano-ano na ginamit mong pantanggal, hindi maalis-alis eh. Pero yung last time, parang napakabilis eh. Kinabukasan lang natanggal yung... Pero that is a good point to be raised before the electoral body kasi nga yung integridad ng halalan ay maapektuhan kasi maraming mga enterprising and adventurous na mga butante na kahit pagkatapos na bumoto, ine-erase nila yan para i-represent ang isang tao na hindi pa registered voter na hindi pa bumoto. Kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na multiple voting ng mga itong mga tao na ito. Hindi dapat mangyari yan. Ayan. Kaya dapat ma-erase natin sa magiging forum natin na dapat magiging yung quality ng indelible ink ay talagang matesting po. Yun. Director, sabi po ni Emilio, suggestion ko po na pakidagdagan yung polling precincts or yung area na pagboboto. Yung mga ibang botante kasi walang kopya, naghahanap pa ng mga pangalan, mabagal bumoto, mahaba yung pila, kaya tinatamad na yung ibang botante. Sa bagay na yan, una, ang ating tinatawag ng clustering natin ngayon is 5 cluster precinct. That means maximum of 1,000 is to 1 automated machine. Okay, so dapat alam po natin yan para alam natin iplano, i-allocate yung oras natin sa pagboto. Huwag tayong makipagdagsahan sa mga maraming nakapila. Susunod po, na point ng ating commentator, ang sinasabi niya is pwede bang dagdagan ng bilang ng ating mga presinto? Ang mga presinto po natin is a result ng pagdami ng mga nagpapaparehistro sa bawat isang lugar. So yun po yun. Hindi po kami ang nagdadagdag, kundi it is a product or a lawful cause noong pagpaparehistro ng mga botante. Ako naman po suggestion ko sa mga botante, bago kayo pumunta sa mga eskwelahan na kung saan kayo boboto, nakalista na yung mga iboboto ninyo para madali. Tama po. At saka para madali po, meron po tayong tinatawag na precinct finder. Active po yun sa internet po natin. So www.comelec. Actually, yun ang default eh. Pag www.comelec, precinct finder agad ang lumalabas doon. So alamin mo kung anong presinto mo. At pagdating mo dun sa presinto mismo, mayroon po tayong tinatawag na mapa, vicinity map ng bawat polling centers natin para alam mo kung saan ka didiretso. Saan ka pupunta. Happy birthday, Director Duque. Birthday? Wow, thank you very much, Kuya Perry. Salamat. Meron na po kayong Working birthday ha, Boy Santiago. Sipin mo dahil lang sa atin. Meron na ho ba kayong 38 years? Sa Comelec. Huwag kang ganyan. Hey, Huwag mong babastusin ng bisita. Birthday niya ngayon. 38 years old. Akala ko waistline ang tinatanong mo. Sir, happy birthday. Thank you. And may your Thank you, tribe Kuya. increase. Hanggang sa susunod. Pagbalik ni Atty. Duque sa atin, next time around, dala-dala na niya yung official na talaan ng inyong mga pagpipilian. Vote wisely. Ngayon pa lang. Pag-usapan nyo na sa pamilya nyo. Sino karapat-dapat na manilbihan sa bayan. 3 taon, napakahaba sa isang walang hiya at bulakbol na politiko. 3 taon na napakaiksi naman para sa matino. At maraming gustong gawing maganda para sa bayan. Mabuhay po kayo. Boy Santiago, ipagdasal mo ang mundo. Diyos Ama, maraming salamat po na lagi mo kaming tinutulungan upang pagtagumpayan ang mga pagsubok namin. Yung naman ng Kapampangan, Albert. Mamulanggus, wrapped around with ropes. Mamulanggus. At ang ating naging panauhin this morning. Si Atty. Elmo Duque, Assistant Regional Election Director, Commission on Elections, Central Luzon. At batiin mo yung Kapampangan ng Pihay-Hey. Pihay-hey, si Haldrin Malyari. At yung mga kasama niya na 2 bata, Boy Santiago. Mga nanay nila. Si. Ang pangalan. Pinapag-greet yung mga nanay, hindi yung mga pangalan na nilagay eh. Okay, sabihin mo. Oo. Ang anak ni, kamo. Anak ni Cherry Ann de Jesus. At ang Sino anak yan? ni. Ano pangalan mo? Anika. Si Anika, ang anak niya. Sa Kapampangan, Hanika. Hanika. May H. At si Shin Banyas. Oh, Ano pangalan mo? nanay niya yon. Nanay niya yung Shane.
Nanay ni AC. Christine. Uy, kapangalan ka nung anak ko, ha? Christine, kaya pala maganda ka. Ilan taong ka ngayon? 12? Matanda ka na. Babutante na. Oo. Okay. At syempre, Boy Santiago, yung ating Maraming nasa salamat technical po. department. JC Intal. Hindi. Regala. Basketball player yun. Relax. JC Regalo. Regala. Ang female version. Maraming salamat po. Ako po'y Perry Pangan sasabing, mimingat ko lagi. And always remember this, think well, speak well, do well. Bye.